Salamat sa pagpapahuli. Ang iyong guro kanina ay ginamit ko lang ang 300 ng aking kapangyarihan. Bahagya mo lang akong naipatagilid ng 3 hakbang. Mayroon ka pa ring kulang. Guro, pwede pa ba akong bumaba ng bundok? Bumaba ng bundok? Para hanapin ang babaeng iyon? Limang taon na ang nakalipas. Nitong 5 taon, nagsanay ako ng husto sa martial arts para lang mahanap siya at protektahan siya habang buhay. Nakikiusap ako sa iyo, guro, na payagan ang iyong estudyante na bumaba ng bundok. Kung gusto mong bumaba ng bundok, pwede naman. Guro. Guro. Ito ang bigat na panghuhulog. Magkasing bigat ng 1 tonelada. Mula ngayon, isuot mo ito sa iyong mga kamay. Hanggat maaari, huwag mo itong tatanggalin. Isang tonelada? Tama. Noong edad mo pa lang ako, nangingibabaw na ako sa mundo ng martial arts at naging banal na mandirigma na. Bilang tagapagmana ng isang banal na mandirigma, kung hindi mo pa kayang tiisin ang ganitong mga bagay, huwag ka nang bumaba ng bundok. Huwag mo akong ipahiya. Ingatan mo ang iyong sarili, guro. Ang maliit na halimaw na ito ay tunay ngang katawan ng Diyos ng digmaan. 5 taon pa lang siyang nag-aaral ng martial arts. Nalampasan na niya ang 50 taon kong pagsisikap. Kung hindi ko siya nilagyan ng bigat na panghuhulog para limitahan, sa simpleng pag-atake pa lang niya, maaari nang mawalan ng buhay. Noon, hindi ko man lang nasilayan ng maayos ang kanyang mukha. Saan ko ba siya hahanapin? Bitawan niyo ako! Bitawan niyo ako! Bitawan niyo ako! Bitawan niyo ako! Mga masasamang tao kayo! Bitawan niyo ako! Gago ka! Kapag nahuli ka na, wala nang magagawa ang Pamilya Reyes kundi ibigay ang martial arts hall sa Pamilya de la Cruz. Panaginip lang yan! Ang nanay ko ay hindi matatakot sa inyo! Anong ginagawa niyo? Hoy, sino ka ba? Tulungan niyo po ako, Tito. Huwag kang kikilos. Masasamang tao sila! Bitawan niyo ang bata. Pakialamero, patayin niyo siya. Sino ka talaga? Umalis ka na dyan! Takbo. Tito, ang galing mo! Bata, ayos ka lang ba? Ang galing ng taong ito! Kung maiuuwi ko siya, siguradong matutulungan niya si Mama na ipagtanggol ang aming paaralan. Bata. Natulala ka ba sa takot? Tito, napakagaling mo! Sumali ka sa paaralan ni Mama, pakiusap! Naghahanap ng tao ang tito. Wala akong oras para sumali sa paaralan. Bukas, pupunta na ang mga De La Cruz para agawin ang paaralan namin. Nag-aalala na si Mama. Tito, sumama ka na kay Mia, pakiusap. Basta tulungan mo lang si Mama na talunin ang mga De La Cruz, siguradong tutulungan kanyang hanapin ang hinahanap mo. Tito, sige na, pakiusap. Ate, 2 araw ka nang nag-ensayo ng walang pahinga. Kung magpapatuloy ka pa, hindi kakayanin ng katawan mo. Bukas na ang paligsahan. Ang paaralan ng Pamilya Reyes ay may 100 taon ng pamana. Ayokong masira ito sa ating mga kamay. Si Kevin de la Cruz ay pang-5 na sa listahan ng mga pinakamahusay. Mahirap para sa paaralan ng Pamilya Reyes na talunin siya. Napakahirap.
Tatay, huwag kang mag-alala. Kahit mamatay man ako, ipagtatanggol ko ang pamilya Reyes. Mama, Mia, yung masamang Dela Cruz pinakidnap ako ngayon. Si Tito ang sumagip sa akin. Si Kevin De La Cruz, para makuha ang paaralan, gagawin niya ang lahat. maraming salamat sa pagsagip sa anak ko. Kung may kailangan ka man, kung may maitutulong kami, ang pamilya Reyes ay buong pusong tutulong. Sa tulong ng pamilya Reyes, siguradong mas mabilis ko siyang mahahanap. Meron nga po akong isang pakiusap. Binata? Sige, sabihin mo lang. Ako po si Mark Santos. Pumunta ako sa lalawigan ng Timog para hanapin ang isang babae. Pero ako, hindi ko alam ang pangalan niya. At hindi ko na rin matandaan ang mukha niya. Ang natira lang ay itong hiyas na jade. Binibiniw ito. Sa pag-ensayo ko, nagkaroon ako ng aberya sa enerhiya. Ito yung hiyas na jade na iniwan ko nun. Siya pala talaga. Ito ang hiyas na jade ni Liza Reyes. Siya pala ang gumambala sa puri ng anak kong babae. Ikaw, Tatay. Bukas, si Kevin De La Cruz ay darating para hamunin tayo. Mahina siya. Kung mananatili siya sa pamilya Reyes, maaari siyang mapanganib. Ginoong Lin, huwag kang mag-alala. Kami sa pamilya Reyes ay gagawin ang lahat para hanapin ang babaeng ito para sa iyo. Kung wala ka ng ibang gagawin, maaari ka nang umalis ng maaga. Nanay, ang Chewin ay inimbita ko para tulungan ang paaralan ng pakikipaglaban. Hindi siya dapat umalis. Mia, huwag kang magmalikot. Ayoko. Nanay, hindi dapat umalis ang Chewin. Nanay, wala akong tatay mula pagkabata. Ang Chewin ay para na ring tatay na hinahangaan ko. Nakikiusap ako sa iyo. Hayaan mo siyang manatili. Ginoong Lin, kung gayon, maaari ka bang manatili sa pamilya Reyes? Para magpahinga sandali. Bukas, umalis ka ng maaga. Binibini. Baka naman ako muna. Chewin, samahan kita ni Mia sa pagpapahinga. Bakit ko siya pamilyar na pamilyar? Liza? Sabihin mo sa tatay. Ang lalaking iyon ng gabing iyon, siya ba iyon? Oo. Walang hiya. Mula pagkabata, angking talino ka. Kung hindi dahil sa kanya, paano kanya maaagawa ng iyong karangalan? Paano ka mawawalan ng lahat ng iyong likas na kakayahan sa martial arts? Kaya naman ang pamilya De La Cruz ay nanganganib sa atin. Siya pala ang gago. Itatapon ko siya sa labas ng pamilya Reyes ngayon din. Jake Reyes. Tatay. Noon, ako ang nagkamali dahil sa pagkalito, kaya nawala ang aking puri. Wala siyang kasalanan. Yamang hindi niya ako nakilala. Kapag nakapagpahinga na siya, pabayaan na lang nating umalis. Tiyuhin, sa tulong mo, tiyak na matatalo natin ang masamang si Kevin De La Cruz ng husto. Isang probinsyano. Sa tingin ko, si Kevin De La Cruz ay kayang durugin siya sa isang daliri lang. Tito, napakagaling ng Chewin. Isang galaw lang napatalon niya ang masasamang tao. Yamang sinabi ni Mia na napakagaling mo, subukan natin kung may kakayahan ka nga na maging tagapagligtas ng paaralan ng sining ng pakikipaglaban ng pamilya Reyes. Ang batong ito na pagsubok ay gawa sa meteorikong bakal. Sobrang tigas nito. Kapag mas malalim ang markang maiiwan, mas malakas ang kapangyarihan. Sa ilang henerasyon ng aming pamilya Reyes, ang mga nakapag-iwan ng marka ay napakakaunti lang. Ikaw walang kwenta. Malamang kahit isang maliit na marka hindi mo kayang gawin. Marka pa kamo,
Kayang putulin yan ni Tito sa isang saksak lang. Huwag kang manggulo dito. Bumaba lang ako dito para maghanap ng tao. Ayokong makisali sa mga usapin ng pamilya ninyo. Pero ano ba itong... Nangyayari? Takot ka na ba? Mukhang wala ka namang kayang gawin. Pangloko lang ng mga bata tulad ni Mia. Tito, subukan mo na, subukan mo na. Bakit ba parang may connection ako sa kanya? Ang mga martial artists galing ang basihan. Kung tunay kang magaling, ipakita mo sa akin. Kung wala kang kakayahan, umalis ka na dito. Huwag mong abalahin ang paghahanda namin para sa laban. Kung ganon, susubukan ko. Sige, ako muna ang magpapakita sa'yo. Dalawampung taon na ako sa paaralan ng sining ng pakikipaglaban ng Pamilya Reyes, araw-araw na nagsasanay, pero sa bato ng pagsubok na ito, isang marka lang ang kaya kong gawin. Ngayon, tingnan natin kung ano ang kaya mo. Tito, pwedeng gamitin mo muna ang espada ni Tito. Hoy, sutil ka. Hindi na kailangan. Gusto ko rin namang subukan kung gaano kahirap to. Gusto mong basagin ang bato ng pagsubok gamit ang sanga? Akala mo ba Diyos ka ng pakikipaglaban? Nagmamagaling ka. Ano ba? Puta. Tito, sabi ko sa'yo, kaya mong basagin ang bato ng pagsubok sa isang hampas lang. Ang galing-galing mo talaga. Sangay lang ang ginamit niya. Binasag niya ang bato ng pagsubok. Guro, mula ngayon ikaw na ang tunay kong guro. Hoy, tumayo ka, tumayo ka. Ayoko nga magturo ng estudyante. Hoy, guro. Hoy, guro, 20 taon na akong nag-aaral ng martial arts, Jake Reyes, pero ngayon ko lang nakita ang ganoon kagaling na teknik sa espada. Turuan mo naman ako ng ilang moves para bukas sa paligsahan kaya kong ipagtanggol ang aming Pamilya Reyes. Mga simpleng teknik lang ito. Hindi kita kayang turuan. Hoy, guro. Yung ginawa mo kanina, yun na lang ituro mo sa akin. Sobrang okay na yun. Guro, turuan mo na ako, guro. Kapag nagwawasiwas ka ng espada, tandaan mo. Pakawalan ang mga daliri, pabigatin ang pulso, idirekta ang enerhiya sa Xiaoyang. Ang lakas ay magmumula sa Yongquan at dadaan sa 3 daliri ng magaan. Ulitin. Jake, Hoy, ate. may oras ka pa para mag-aksaya ng oras dito. Bukas na ang laban natin sa Pamilya de la Cruz. Ang buhay o kamatayan ng martial arts school natin ay nakasalalay dito. Dapat nag-iensayo ka. Bakit ka naglolokohan dito? Hindi, ate. Nanay, tinuturuan ni Tito Mark si Tito Jake ng paggamit ng espada. Kalokohan. Jake, dalhin mo si Mia palayo. Ate. Binibini, dahil nangako ka na tutulungan mo akong hanapin siya, bukas tutulong ako ng buong puso. Ginoong Mark, ang babaeng hinahanap mo. Isang pagkakataon lamang yon sa'yo. Bakit ka ganun kasigasig na hinanap mo siya mula sa malayo? Kahit na isang pagkakataon lamang, para sa akin siya ay natatangi. Sa buhay na ito, ayokong magkaroon ng pagsisisi. Si Kevin de la Cruz ay mabagsik, mapanganib ang labanang ito. Hindi sigurado kung mapoprotektahan ang paaralan ng sining ng pakikipaglaban ng Pamilya Reyes. Hindi ko siya maaaring idamay. Ginoong Mark, mahalaga ang labanan bukas. Isa kang mahina, wala kang maitutulong at makakaabala ka lamang. Umalis ka na. Binibini. Ngayon ang araw ng labanan sa Pamilya de la Cruz. May tiwala ba kayong ipagtanggol ang paaralan ng sining ng pakikipaglaban ng Pamilya Reyes? Oo. Nanay!
Ikaw, Guro Mark, bakit hindi ka pa umalis? Dahil nangako ako kay Mia, tutupad ako sa pangako ko at saka wala pa akong bakas na paghahanap ko. Mukhang hindi siya aalis hanggat hindi ko ipinapaliwanag ng maayos. Tang mo. Ang totoo, ako Mga Reyes, narito kami para tapusin kayo. Mga Reyes, narito na ako para kunin kayo. Carlo Reyes, ang paaralan ng sining ng pakikipaglaban ng pamilya Reyes ay tapos na ang magagandang araw. Kevin De La Cruz, napakalabis mo naman sa pagpasok ng walang paalam sa paaralan ng sining ng pakikipaglaban ng pamilya Reyes at pagwasak sa aming pintuan. Kalakasan. Anong silbi ng pagbabantay ninyong mga mahihina at may sakit sa sirang paaralang ito? Mas mabuti pang isuko ninyo ng maayos. Pagkatapos, ipaalila mo ng maayos ang anak mong babae sa akin, baka sakaling magustuhan ko. At patawarin ko ang pamilya Reyes. Kung hindi, ngayon din ay mawawala na ang pamilya Reyes sa lalawigan ng Timog. mga hayop kayo. Huwag ninyong aapihin ang nanay ko. Ipoprotektahan kami ni Tito, siguradong hindi niya hahayaang magtagumpay kayo. Itong lalaking ito, hindi kaya siya ang tunay na ama ng batang ito? Kaysa sa humanap ka ng ganyang walang kwentang lalaki, mas mabuti pang maglingkod ka na lang sa akin. Kevin De La Cruz. Kung lalapastanganin mo pa ang anak ko, kahit mamatay ako, isasama kita. Mabuti. Sa labanan ng buhay at kamatayan, hindi lang ang kakayahan ang sinusukat, kundi pati ang buhay. May lakas ba kayong tanggapin ito? Mga walang kwenta kayong lahat ng pamilya Reyes. Sino ang may lakas ng loob na umakyat at makipaglaban sa akin? Ikaw? Ikaw ba? Hahaha. Si Patrick De La Cruz ay pangalawa lamang kay Kevin De La Cruz at ika-20 sa ranking ng mga mandirigma. Sa mga kabataan ng pamilya Reyes, tanging si Binibini na lang ang makakalaban sa kanya. Haha. Ano ba, ang pamilya Reyes ba ay puno ng mga duwag na takot mamatay? Kung ganito na lang, isuko ninyo ng maayos ang paaralan at magpasakop sa pamilya De La Cruz. Ate, ako ang lalaban sa laban na ito. Ako ang lalaban sa round na ito. Jake Reyes, mga miyembro ng pamilya De La Cruz. Lahat sila ay mga walang awa, mag-ingat ka talaga. Huwag kang mag-alala ate. Si G. Mark Santos ang nagturo sa akin. Talagang mananalo ako. Ngayon ipapaalam ko sa inyo na ang paaralan ng sining ng pakikipaglaban ng pamilya Reyes ay hindi basta-basta naapi. Sige Tito! Sige Tito! Si Tito Mark ang nagturo sa'yo, siguradong mananalo ka. Pinapayuhan ka ng isang basurong halatang walang alam sa martial arts. Talagang wala na kayong magagaling sa pamilya Reyes. Hindi pa nagsisimula ang laban, hindi pa sigurado kung sino ang mananalo. Nagmamalaki ka lang. Patrick, turuan mo siya kung paano maging tao. Ipakita mo sa kanya kung ano ang totoong mundo. Hoy bata, kung ayaw mong magkasakit, umalis ka na ng sarili mo sa entablado. Baka maging dahilan pa na mawalan ka ng mga paa at kamay kapag ako na ang gumalaw. Tigilan ang mga salita. Dito sa laban malalaman ang totoo. Kung magpapatuloy siya ng ganito, talagang matatalo siya. Naku, Jake Reyes, ganyan lang ang kaya mo at naglakas loob kang sumabak? Nakakahiya ka. Naku, sa tingin ko magpasuko ka na lang. Lumuhod ka at magmakaawa. Malakas at matatag ang suntok ni Patrick De La Cruz. Hindi ko kayang pantayan ang lakas niya. Oo nga pala. Sa paghagis ng espada, tandaan, maluwag ang mga daliri, nakababa ang pulso, ang enerhiya ay dumadaloy sa Xiaoyang, ang lakas ay nagmumula sa Yongquan at dumadaloy sa tatlong daliri tulad ng simoy ng hangin. Handang mamatay ka na. Nanalo si Joe! Ang galing ni Tito Mark! Si Jake Reyes at Patrick De La Cruz, malayo ang agwat nila. Paano niya nasira ang kanyang espada sa isang tagalang? Baka naman dahil talaga sa payo ni Mark Santos? Hindi. Imposible. 5 taon na ang nakalipas, malinaw na wala siyang kahit katiting na lakas loob. Ama ng pamilya, natalo ako. Walang kwenta. Mabuti, talagang anak ako ni Carlo Reyes.
Kevin De La Cruz, ganyan lang pala ang kakayahan ng tao mo. Ano pang mga teknik ang meron ka? Ilabas mo na lahat. Sasagutin ng aming pamilya Reyes. Ikaw ay swertihan lang yan. Ang lakas pa ng loob mong magyabang. Ngayon, ako na mismo ang haharap sa'yo. Kevin De La Cruz, ikaw na nasa ika-ibang pwesto sa ranking ng lalawigan ng Timog, magagawa mo bang atakihin ang isang bata? Hindi ka ba nahihiyang pagtawanan? Pagtawanan? Ano naman yon? Ang pinaniniwalaan ko ay ang panalo. Ang isang mandirigma na nag-aayos ng kanyang lakas ngunit hindi ang kanyang puso, sa huli ay mapapahamak din. Isang walang kwenta, nangaaral pa sa akin. Kung may lakas ka, ikaw ang lumaban sa akin. Ang tulad mo, hindi na kailangan pang harapin ng aking guro. Talunin mo muna ako. Anak. Haha. Anak ng Reyes, lumuhod ka ngayon at gumapang sa pagitan ng mga hita ko. Baka sakaling iwanan ko ang buhay mo. Hinding-hindi. Kahit hindi kita kayang talunin, hinding-hindi ako magpapahiya sa pamilya Reyes. Bunso. Tito, Anak. Ate, paumanhin. Natalo ako. Magaling ka na. Hindi ba kayo mayayabang? Hindi ba kayo malalakas? Sabihin ko sa inyo ang totoo. Sa paningin ko, ang mga tao ng pamilya Reyes mga walang kwenta lang. Ang paaralang ito, makukuha ko ngayon. Ang lahat ng tao ng pamilya Reyes dapat lumuhod at humingi ng tawad sa akin. Huwag kang magwalang galang. Ako ang lalaban sa iyo. Makakaya ni Carlo. Carlo Reyes, halos libing na ang kalahati ng katawan mo, nakalibing na. Naglakas loob ka pang humarap sa akin? Kaming mga Reyes, kahit mamatay, hindi ka namin papayagang gumawa ng kalokohan. Si Carlo Reyes mukhang hindi aabot ng 3 galaw. Ikaw na walang kwenta, anong nakakainis na sinasabi mo? Si Carlo, hindi mo pwedeng husgahan. Tumahimik kayong lahat. Opo. Tatay. Liza Reyes, ngayon nakayapak ako sa tatay mo. Ang paaralan ng sining ng pakikipaglaban ng pamilya Reyes, wala ng tao. Na makakapigil sa akin. Kung ayaw mong magdusa, ibigay mo ang paaralan at maglingkod ka ng maayos sa akin. Kung hindi, wawasakin ko ang paaralan ng sining ng pakikipaglaban ng pamilya Reyes. Hindi mo magagawa yon. Naghahanap ka ng away. Tatay. Tatay. Ang mga Reyes, sinong may lakas ng loob pa? Tito Mark, tulungan mo ang nanay ko. Lisa, ikaw... Mark. Ang babae na hinahanap mo, ang babaeng yon. Ako yon. Ano ang sinasabi mo? Noon tinakpan ko ng sleeve ang mga mata mo. Akala ko, sa buhay na ito, hindi na tayo muling magkikita. Pero hindi ko inakala na magkikita pa tayo ulit. Ikaw nga talaga. Siya. Siya ang anak ko. Yun pala. Siya pala. Anak ko pala siya. Tama. Ikaw ang tunay niyang ama. Ngayon, malapit nang magwakas ang pamilya Reyes. Ayokong madamay ka. Dalhin mo na si Mia at umalis ka. Lumayo kayo hanggat kaya. Huwag na kayong bumalik kailanman. Siya pala. Kaya pala sa kanya, pamilyar ako at malapit ang loob ko kay Mia. Sayang, walang kwentang lalaki ito. Hindi niya kayang iligtas ang pamilya Reyes. Mark, alagaan mo si Mia. Dalhin mo na siya at umalis. Liza. Kevin De La Cruz.
Kahit mamatay ako, si Liza Reyes, hinding-hindi ko hahayaang kunin mo ang paaralan ng sining ng pakikipaglaban ng pamilya Reyes. Ngayon, lalabanan kita. Binibining Reyes, kung 5 taon ka lang ang nakalipas, kaya mo pa akong kalabanin. Sayang. Sinira ng walang kwentang lalaking ito ang katawan mo. Lumalang na ang lakas mo. Ngayon, hindi mo kayang tumanggap ng isang suntok ko. Tapos makikipaglaban ka pa sa akin? Nagpapakamatay ka lang. Kahit mamatay, isasama kita. Tatay, tulungan mo naman si nanay sa ibabaw. Bilisan mo. Huwag kang lumapit, dalhin mo na si Mia at umalis. Liza, Huwag kang lumapit. Ito ay problema ng pamilya Reyes. Ako ang bahala. Gusto mong mamatay? Mamatay ka na. ikaw ang dapat mamatay. Ikaw. Isang suntok lang pala ang kailangan para masaktan ng malubha ang ikamima sa ranking na si Kevin De La Cruz. Nanalo si tatay! Nanalo si tatay! Ang galing-galing ni tatay! Ganito pala kalakas ang kanyang kakayahan. Liza, kumusta ka? Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Salamat sa pagtulong sa akin. Huwag kang mag-alala, nandito ako. Hindi ko hahayaang may mangyaring masama sa inyong mag-ina. Pahinga ka muna sa ibaba. Jake, Opo? Liza. Ako ang bahala sa paaralan ng sining ng pakikipaglaban ng pamilya Reyes. Ako si Kevin De La Cruz. Ilang dekada na akong naghahari sa lalawigan ng Timog. Paano ako matatalo ng isang hamak na pulubing bigla na lang sumulpot? Imposible ito. Kanina lang ako naging pabayalang sandali. 3 bahagi lang ng lakas ang ginamit ko. Huwag mong isiping ikaw ang nanalo, ha? Ngayon, ipapakita ko sa iyo kung ano talaga ang pinakamalakas kong teknik. 10,000 talim na bumabalik sa pinagmulan. Mark, 10,000 talim na bumabalik sa pinagmulan. Ito ang sikat na teknik ni Kevin De La Cruz. Huwag mong maliitin ito. Ayos lang. Gusto ko nga talagang makita iyan. Pulubing hamak! Ipapakita ko sa iyo ang tunay kong lakas. Wala siyang hawak na sandata. Hindi niya kayang saluhin ang teknik na ito. Tatay, saluhin mo! Kalokohan. Isang patpat lang ito. Paano nito mapipigilan ang napakaraming sandata? Parang siya ay... Naghahanap ng kamatayan. Lolo, panoorin mo lang. Kaya ni tatay yan. Hoy, bata! Mamatay ka man sa teknik kong ito. Hindi ka na masasayang ang buhay mo. Mia. Pagmasdan mo rin ito. Hindi pwede. Isang tuyong sanga, kayang wasakin ng libu-libong patalim. Ang aking guro talagang nakakatakot ang kanyang kapangyarihan. Isang ordinaryong sanga lang ay nakapagpakita ng ganitong lakas. Ang antas na ito, malamang lampas na sa mga nangungunang dalubhasa sa Marshall ranking. Sa gayon siya at si Liza ay talagang magkatugma. Isang biyaya ito para sa aming pamilya Reyes.
Sino ka talaga? Ako ang tao. Nakukuha ng buhay mo ngayong araw. Kevin De La Cruz, hindi ba't sabi mo kukunin mo ang aming martial arts school? Ano ngayon? Sumalpok ka sa matigas na bakal, di ba? Ngayong nandito ang aking guro, huwag mong pangaraping kunin ang aming school. Ang iyong buhay man lang ay mahihirapan ka ng pangalagaan. Kunin ang buhay ko. Kahit mamatay ako, isasama ko kayong lahat sa hukay. Maingat. Tol, ang kuya ko ay pangatlo sa martial ranking. Kung patayin mo ako, tutupugin niya ang buong pamilya Reyes. Dinungisan mo ang aking asawa, itinali ang aking anak at balak mo pang gumawa ng lubusang pagkalipol. Ngayong araw, ihahatid ko ang inyong pamilya De La Cruz sa daan patungong impyerno. Anong daga ka? Ang lakas ng loob mong galawin ang miyembro ng aming pamilya De La Cruz. Kuya, dumating ka na rin. Ako, muntik na akong mamatay. Huwag kang mag-alala kapatid. Nandito ako para sa'yo. Umuwi ka muna. Sige. Mga walang kwentang miyembro ng pamilya Reyes, maghintay kayo ng malaking pagdanak ng dugo. John De La Cruz. Galing siya sa bansang Hapon. Si John De La Cruz ay ikatlo sa ranking ng mga martial artists. Matagal na siyang kilala sa buong lalawigan ng Timog. Pagkatapos naglakbay siya ng malayo para mag-aral ng martial arts sa bansang Hapon. Narinig ko na doon, naging estudyante siya ng isang dakilang master. Ngayong bumalik na siya, malamang na hindi na masukat ang kanyang kakayahan. Magaling ang master ko, pero kung harapin ang ikatlo sa ranking, mahirap din siguro para sa kanya. Mark Santos, mas malakas si John De La Cruz kaysa kay Kevin De La Cruz. Hindi ka katapat niya. Dali, ilabas mo si Mia Reyes. Huwag kang mag-alala. Tumigil kayo! Sinaktan ninyo ang miyembro ng pamilya De La Cruz. Nasaktan ang kapatid ko at ngayon gusto ninyong umalis. Ngayong araw na ito, ang pamilya Reyes at itong batang walang takot, walang makakalabas ng buhay dito. Gagamitin ko ang dugo ninyo para pagtibayin ang pangalan ng pamilya De La Cruz. Gagamitin ko ang mga ulo ninyo para bayaran ang ginawa ninyo sa pamilya De La Cruz. John De La Cruz. Ang lahat ng ito ay simulat sa poll kay Kevin De La Cruz. Iniisip niya ang paaralan ng sining ng pakikipaglaban ng pamilya Reyes at paulit-ulit niyang ininsulto ang aking pamilya. Kung may pag-iisip ka, umalis ka na kasama ng mga tauhan mo. Kung hindi, huwag kang magalit kung hindi kami magpapakita ng awa. Awa? Carlo Reyes, tumanda ka na ba at naguguluhan na? Ang pamilya Reyes na ito, isang grupo ng mga walang kwenta. Ang lakas ng loob ninyong magsabi ng hindi magpapakita ng awa sa harap ko. Ngayong araw, papaniwalain ko kayong mawala ang pamilya Reyes sa lalawigan ng Timog. Kung gusto ninyong saktan sila, dapat daanin muna ninyo ako. Ang yabang mo. Ngayong araw, ipaparamdam ko sa iyo kung ano ang tunay na lakas. Tama ba ang nakikita ko? Si Mark ay napaurong si John De La Cruz. Sabi ko na nga ba ang galing ng papa ko, di ba? Ang galing mo! Sa harap ang labanan, ikaw pa ang nangibabaw. Lisa, ang galing ng asawa mo. Kuya, hindi ba ginamit mo ang buong lakas mo? Paano niya nagawa na mapaurong ka? Ang suntok na ito, ginamit ko ang lahat ng lakas ko. Ngunit ni hindi ko man lang nasugatan siya kahit bahagya. Sino ba talaga siya? Hahaha, Mark. Tulad nga ng sabi nila, sa away nagkakilala. Ang galing mo, hindi ko mapigilang humanga. Alam mo naman, ang aming pamilya De La Cruz sa lalawigan ng Timog ay may matibay na pundasyon. Kung ikaw ay payag na sumali sa aming pamilya De La Cruz, tiyak na igagalang kita bilang pinakamataas na lugar. Ginto, pilak, kayamanan, magagandang babae at masasarap na pagkain, lahat ay narito. Ito nga pala, tingnan mo ang pamilya Reyes noong inisip nilang basura ka paulit-ulit ka nilang inayawan. Sa iyo, wala silang tunay na pagmamahal. Paggamit lang ang alam nila, bakit ka pa kikilos para sa kanila at kakalabanin ang aming pamilya De La Cruz?
Basta tumango ka lang, pangako bibigyan kita ng maraming babae at magiging masaya ka. Hindi, Mark. Ayokong madamay ka kaya pinaalis kita. Papa, huwag kang makinig sa mga masasamang taong ito. Nagsisinungaling lang sila. Isang batang babae, wala kang karapatang magsalita. Mark, ano sa palagay mo? Si Liza ang aking asawa. Tiyak na ipagtatanggol ko siya. At ang pamilya Reyes. Mark Santos. Tama si Itay. Kayong mga masasamang tao, huwag ninyong subukang maghasik ng away. Narinig mo na? Sa puso ng guro ko, si ate lang ang nasa isip niya at ang aming pamilya Reyes. Yung mga sinasabi ninyong kayamanan at karangyaan, ang guro ko, wala siyang pakialam doon, mga talunan. Gusto pa ninyong akitin siya, payo ko sa inyo, umalis na kayo sa aming gym. Kung hindi, kapag gumalaw ang guro ko, kayong lahat ay hindi makakaalis ng buhay. Ikaw, walang kamatayang bagay. Si kuya ko ay nagpapakita ng pagpapahalaga sa talento, kaya binibigyan ka ng konting respeto. Akala mo ba talagang natatakot sa'yo ang aming pamilya de la Cruz? Sige. Kung ipinipilit mong mamatay, pagbibigyan kita. Natalo na kayo kay Mark Santos, hindi ba? Ang lakas pa ng loob ninyong magyabang. Kuya, huwag nang mag-aksaya ng salita sa kanila. Sa hapon, hindi ba't nag-aaral ka ng kamangha-manghang pamamaraan ng sable mula sa isang grandmaster? Ipakita mo ang tunay mong kakayahan. Patayin mo ang Santos na ito. Lipulin natin ang buong pamilya Reyes. Walang dapat makatakas. Ngayon ay ipakikita ko sa iyo ang aking natutunan sa hapon, ang 3 anyo ng hiwa ng multo. Mark, mag-ingat ka. Pakitang tao lang. 3 anyo ng hiwa ng multo. Mukhang ang 3 anyo ng hiwa ng multo mo ay hindi naman ganoon kagaling. Imposible. Hindi ako maaring matalo. Paano ako matatalo? Mark Santos, ikaw ang nagtulak sa akin nito. Anong klaseng mahika ito? Kayang guluhin ang langit at lupa at biglang tumaas pa ang lakas? 3 beses ang lakas. Mahika ng nagbabagang dugo. Hindi ko inaasahan na si John de la Cruz ay natutunan ng ganitong ipinagbabawal na mahika. Tatay, ano ang mahika ng nagbabagang dugo? Ito ay isang masamang sining ng pakikipaglaban na kapalit ay ang pagsunog sa sariling dalisay na dugo at habang buhay. Sa maikling panahon, pilit na binaligtad ang mga landas ng enerhiya upang makamit ang napakalaking kapangyarihang kayang baguhin ng langit at araw. Nangangahulugan bang nasa panganib si Mark Santos? Tatay, mag-ingat ka. Mark Santos, ikaw ang una na nagpilit sa akin na gamitin ang ipinagbabawal na mahika. Kung mamatay ka man sa ilalim ng aking ipinagbabawal na mahika, karapat dapat kang mamatay. Guro, Hindi ko inaasahang ganito kalakas siya at tumaas ng napakalaki. Mark Santos, nararamdaman mo ba ang kapangyarihang ito? Ito ang tunay na kapangyarihan. Upang patayin ka, nasayang ang 10 taon kong habang buhay. Ngayon mamatay ka na. Mark Santos. Tatay! Liza! Liza, Mark Santos, sa huli, talo ka pa rin. Mga Santos, ito ang kapalit ng pagtanggi mo sa pamilya de la Cruz. ibalik mo sa akin ang hiyas na jade. Gusto mo ang hiyas na jade? Sige. Ibinabalik ko na sa'yo. Ha 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 ha! Mamatay ka na. Gusto kitang patayin. Mark Santos, ngayon ikaw at ang mga Reyes na ito tulad lang nung Jade kanina. Dinurog ko. Ha ha ha, tama. Basta ang inyong pamilya
Lumuhod kayo ngayon at magpasakop sa amin. Baka sakali patawarin namin kayo. Hayaan kayong maging aso ng aming pamilya. Hinding-hindi ang aming pamilya mamatay man hindi susuko. Mamatay man, hindi susuko. Mga walang malay sa panganib. Pagkatapos kong patayin siya, isa-isahin ko kayong lahat papatayin. Mukhang hindi mo magagawa ang gusto mo. Ano ito? Ang tile na ito ay gawa sa batong asul. Ito, kayang basagin ang batong asul. Kasing bigat nito'y 1 tonelada. Hindi ko inakala dala-dala niya ganitong bagay. Nakipaglaban kay John de la Cruz. Nakakagulat talaga. Ngayon, nagsisimula pa lang ang laban. Nagpapanggap ka lang. Mamamatay ka ngayon. Mark, mag-ingat ka. Mark, handa ka nang mamatay. Basagin mo. Kuya. Nanalo. Nanalo tayo. Ang galing-galing mo talaga, guro. Isang galaw lang, natalo mo na si John de la Cruz na pangatlo sa ranking ng mga mandirigma. Mabuhay si Ginoong Mark. Inay, sabi ko sa'yo, si Itay ay talagang mananalo. Hindi ko inakala na talagang matatalo ni Mark Santos si John de la Cruz. Ang galing niyang ganon ay lampas na sa pinakamataas na antas sa ranking. Imposible. Sumunod ako sa isang dakilang guro mula sa Hapon at nagpakapagod sa pagsasanay ng maraming taon. Natutunan ko ang mga ipinagbabawal na teknik at ang pagpapakita ng anyo ng langit at lupa. Sino ka ba talaga? Isang galaw mo lang, nasira mo na ang pinakamalakas kong atake. Hindi mo karapat-dapat malaman kung sino ako. Inapi mo ang aking asawa at dinurog mo ang aking hiyas na jade. Ngayon na ang katapusan mo. Kaibigan Mark, hindi na kami uulit. Mula ngayon, ang aming pamilya de la Cruz. Kapag nakakita ng pamilya Reyes, iiwasan na namin. Hindi na kami lalapit sa lalawigan ng Timog. Ipagkaloob ninyo ang inyong awa. Guro, ang pamilya de la Cruz sa mga nakaraang taon sa lalawigan ng Timog ay ng api at ng agaw at ng ubos ng mga negosyo. Ang kanilang mga kamay ay puno ng dugo ng mga inosente. Huwag nating pakawalan ng isang mapanganib na hayop. Tama ka. Kung hindi dahil kay Mark Santos ngayon, ang aming pamilya Reyes ay matagal nang winasak ng inyong pamilya de la Cruz. Gusto niyong lipulin kami? Panaginip lang yan! Naku! Mark Santos, Pamilya Reyes. Ang galit na ito ngayon. Ako si John de la Cruz ay babayaran ko ng 100 beses. Hindi ako titigil hanggat hindi ko ito napapatawad. Takbo. Nako, nakapuslit sila. Nakalibre pa ang dalawang to. Masyadong makitid ang isip ni John de la Cruz at mapaghiganti. Ngayong nahiya siya ng ganito, babalik at babawi yan balang araw. Kailangan talaga nating mag-ingat. Mark, okay ka lang? May sugat ka ba? Liza, okay lang ako. Mga galos lang to. Pero, nasira yung hiyas na jade. Okay lang kung nasira yung hayas na jade. Basta't ligtas ka, okay na yon. Pang-alala lang naman yun sa nakaraan natin. Ngayon, ang mahalaga, nandito ka sa piling namin ni Mia. Yun ang pinakamahalaga. Tatay, ang galing-galing mo. Pinatakbo mo yung masasamang tao. Tumakbo na yung masasamang tao. Babalik pa ba sila para mangapi sa atin? Halika. Aray, huwag kang mag-alala. Habang nandito ang tatay mo, hindi ko hahayaang kayong mag-ina ay muling masaktan. Opo, tatay. Naniniwala ako sa'yo, tatay. Ang bait mo. Mark, tulog ka na ba? Lisa, bakit ka nandito? Ako. Dumaan lang ako para dalhan ka ng gamot na panghaplas. Nasugatan ka sa laban kanina. Makatutulong itong gamot na ito sa paggaling ng sugat mo. Aalis na muna ako, Liza. Pagkatapos magbigay ng gamot, aalis ka na agad? Hayaan mo ba akong isang may sakit? Ang maglagay nito? Mark, salamat ha.
Kung wala ka, wala na ang paaralan ng sining ng pakikipaglaban ng pamilya Reyes. Ako at si Mia hindi namin alam ang gagawin. Hindi na kailangan ng maraming salita sa pagitan natin. Liza, dati wala akong kakayahang protektahan ka. Sa mahabang panahon, hinanap-hanap kita. Mula ngayon, hayaan mo akong ang magbantay sa iyo at kay Mia. Ayos lang ba? Si Papa at si Mama, anong ginagawa ninyo? Papa, Mama, nag-uusap kayong palihim ngayon? Mia, sinong nag-utos sa iyong tumingin? Tara na, tara na. Ayaw umalis ni Mia. Gusto makipaglaro ni Mia kay Papa. Kailangang magpagaling si Papa. Huwag mong istorbohin si Papa. Ayaw, tara na. Tara na. Ayaw, makinig ka. Kung hindi ka makikinig, Kuya? Napakalakas talaga ni Mark Santos. Hindi talaga kami kalaban niya. Sa malaking paligsahan ng mga mandirigma pagkatapos ng 10 araw, mananalo ba talaga tayo? Kung matatalo tayo, hindi lang ang pagiging pinuno ang mawawala. Baka mawasak pa ang pamilya de la Cruz natin. Anong kinakabahan ka? Nanalo lang si Mark Santos. Noong nakaraan dahil sa swerte. Sa malaking paligsahan ng mga mandirigma ngayon, matagal ko nang inihanda ang sarili ko. Kuya, sigurado ka ba talaga? Hahaha. Huwag kang mag-alala. Naayos ko na ang lahat. Basta mahuli natin ang kahinaan nila, maging ang pamilya Reyes o si Mark Santos. Sa pagkakataong ito, gagawin kong hindi na sila makakabalik. Mia, kung gusto mong lumabas ang iyong lakas sa loob, kailangan mong ibaba ang iyong hininga sa tiyan at mag-ipon ng lakas sa katawan. Naiintindihan mo na ba? Ulitin natin. Tama, tandaan mo, sa hinaharap kung may masamang tao na gustong umapi sa iyo, gamitin mo ang teknik na ito ng biglaan at mapapalipad mo ang kalaban. Papa, alam na ni Mia. Ang bait mo talaga. Mia, Mark Santos pagkatapos ng 10 araw ay ang malaking paligsahan ng mga mandirigma na. Ang mananalo sa malaking paligsahan ng mga mandirigma na ito ay siyang magiging pinuno ng mga mandirigma. Ang mahalaga, ang banal na mandirigma mismo ang magpapadala ng tao upang igawad ang titulo ng pinuno ng mga mandirigma. Ang banal na mandirigma. Mukhang ang aking guro ang nagpadala ng tao. Guro, hindi nyo ba alam na ang pamilya de la Cruz ay matagal nang nagnanais ng posisyon ng pinuno? Noong nakaraan, minadali nila ang paglulon sa aming pamilya Reyes upang palakasin ang kanilang kapangyarihan at manalo sa malaking paligsahan ng mga mandirigma. Noong nakaraan, pinigilan ninyo ang kanilang balak. Ngayong pagkakataon, tiyak nagagamit sila ng kahit anong paraan. oo nga, si John de la Cruz ay masama ang kalooban. Noong nakaraan ay gumamit pa ng ipinagbabawal na teknik. Sa paligsahang ito, kailangan nating maging maingat. Huwag kang mag-alala, nandito ako, hindi ko hahayaang magtagumpay sila. Hoy, hindi ba kayo yung dalawang talunan mula sa pamilya de la Cruz? Mga talunan, noon kayo ay tinambakan ng aking guro. Ngayon, may mukha pa kayong bumalik. Sa tingin ko, mas mabuti pang umuwi na kayo at magpagaling. Baka kayo pa'y mapahiya rito. Gusto mong mamatay? Anong minamadali mo? Hindi pa nagsisimula ang malaking paligsahan ng mga mandirigma. Sino ang matatalo, sino ang mananalo, hindi pa sigurado ngayon. Nanalo lang si Mark Santos noon dahil sa swerte. Ngayong pagkakataong ito, wala na siyang ganoong kapalad. Anong biro yan? Nandito ang aking guro, talagang hindi kayo mananalo. Mark Santos, noon, nanalo ka. Huwag mong isipin na sa pagkakataong ito ay makukuha mo na ang posisyon ng pinuno. Ngayong araw na ito, ako si John de la Cruz. Tiyak na papagbabayarin kita sa lahat ng iyong nagawa noon. Mark, anong nangyari sa'yo?
May nararamdaman ka bang kakaiba? Parang may kakaiba talaga. Mukhang mayabang si John de la Cruz sa harap pero tila may kumpiyansa siya sa loob. Hindi siya mukhang nagkukunwari lang. Parang mayroon siyang ibang plano. Kaya ngayong araw, kailangan talaga nating maging maingat. Tama ka. Kailangan talaga nating maging alerto. Siguraduhin nating hindi tayo mahuhuli sa kanilang bitag. Tara na. Nabasag ang hiyas na jade ni Daddy noon. Hirap na hirap ako na makahanap ng kaparehong-pareho. Kapag nakita ito ni Daddy, magugustuhan niya talaga ito. Ibalik mo sa akin ang hiyas na jade. Gusto mo ang hiyas na jade? Sige. Kailangang ingatan ko ang hiyas na jade. Hindi ko nahahayaang mabasag ito ng masasamang tao. Mga walang kwenta. May gusto pa bang sumubok na mamatay? Ang galing mo, kuya. Tingnan ko kung sino pa ang maglakas loob na humamon. Ang galing ng boss, ang galing ng boss. Ako na. John de la Cruz, inaabuso mo ang iyong lakas. Dinuduhagi mo ang aming mga kababayan. Ngayon, ako ang maghahanap ng katarungan para sa kanila. Huwag kang magpakapalalo. Magulo ang mga galaw. Mahina ang loob. Matatalo yan sa loob ng 3 sagitsit. Tama po kayo tatay. Bagamat tuso si John de la Cruz, hindi dapat maliitin ang kanyang kakayahan. Sa mga naririto, ang aking guro lang ang makakapagpasuko sa kanya. Mark Santos, may masamang kutob ako. Sa laban mo ngayon kay John de la Cruz, kailangan mong maging maingat. Huwag kang mag-alala, Liza. Alam ko ang aking ginagawa. May gusto pa bang makipaglaban sa akin? Mga walang kwenta kayong lahat. Karapat dapat ba kayong makipagkumpetensya sa akin? Para sa pwesto ng pinuno? Ngayon, siguradong akin ito. Wala na. Mukhang walang makakatalo kay John de la Cruz. Kung ang pamilya de la Cruz ang maging pinuno ng mundo ng martial arts, sa kanilang ugali, tiyak na aapihin nila ang ibang mga sekta. Sa panahong iyon, wala na tayong mapayapang pamumuhay. Kung may utak kayo, lumuhod na kayo ngayon din at magpasakop sa aming pamilya de la Cruz. Kung hindi, kapag ang aking kuya ay naging pinuno ng mundo ng martial arts, magdusa kayo. Mukhang hindi matutupad. Ang inyong hangarin ngayong araw, mukhang hindi matutupad ang gusto ninyo ngayon. Mark Santos, payo ko sa iyo, maging maunawain ka. Umalis ka na rito agad. Kung hindi, kapag ginamit ko na ang aking panghuling sandata, sa oras na yon, hindi na magiging epektibo ang pagmamakaawa mo. Panghuling sandata? Iyon ba ay yung Fachan Shangdi na hinati ko ng isang saksak noon? Napakadaling talunin, nakakapal pa ng mukha mong banggitin yon. Aksidente lang iyon noon. Ngayong pagkakataong ito, talagang matatalo ka. Matatalo kang lubusan. Tigilan mo na ang mga salita. Kung sino ang matatalo at mananalo, malalaman lang natin pagkatapos lumaban. Natalo ka. Kung ako ang matalo, mawawala ang buhay ng anak mo. Ano ang ibig mong sabihin? Anong ibig mong sabihin? Ngayon ikaw at ang anak mong babae, isa lang sa inyo ang mabubuhay. Tatay! Tatay! Mia, Ikaw, Bakit hindi gumagalaw si Master? Anong nangyayari? Hindi ba't malapit na siyang manalo? Hindi ko alam kung ano ang nangyayari, parang may kaba sa puso ko. ha 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 ha. Mark, mamatay ka na. Tatay, ang galing-galing
Nataboy mo ang masamang tao, tumakbo na ang masamang tao. Babalik ba ulit siya para apihin tayo? Halika. Huwag kang mag-alala. Basta nandito ang tatay mo, hindi ko hahayaang kayong mag-ina ay muling masaktan. Oh, naniniwala ako sa'yo, tatay. Mabait na bata. Tatay? Tatay? Paano nangyari yon? Paano napatumba si Mark Santos ni John De La Cruz? Hindi ba't naipit na niya si John De La Cruz? Oo nga, kanina pa panalo na si Mark Santos. Bakit bigla na lang siya sumuko? Mark Santos, hindi ko inakala na matibay ka pala. Tinamaan ka ng saksak ko, buhay ka pa rin. Mark Santos. Kumusta ka? Ayos ka lang ba? Huwag mo akong takutin. Guro, ano ba talaga ang nangyari? Paano ka matatalo kay John De La Cruz? Oo nga, Mark Santos. Ano ba ang pinag-uusapan ninyo kanina? May ginawa bang kalokohan si John De La Cruz? John De La Cruz. Kung may problema ka sa akin ka lumaban, anong klaseng tapang yan ikinulong mo ang anak ko, anak? Mia, Tatay, tulungan mo ako. Tumahimik ka. Huwag kang lalapit. Kung isang hakbang pa, papatayin ko siya sa isang saksak. Ano ba talaga ang gusto ninyo? Mark Santos, hindi ba't ang galing-galing mo? Hindi ba't ang yabang mo? Kung gusto mong pakawalan ko ang anak mo, pwede. Pero kailangan mong tanggapin ang 3 suntok ko. Kumusta? Makatarungan naman yun, di ba? John De La Cruz. Hindi mo kaya si Mark Santos kaya ginamit mo si Mia para takutin siya. Tao ka pa ba? Tama, kung may lakas ka ng loob, harapin mo ng patas ang guro ko sa isang laban. Ang paggamit sa isang bata bilang panangga ay hindi tama. John De La Cruz, sa paggamit mo ng ganitong masamang paraan, kahit manalo ka sa malaking paligsahan ng mga mandirigma at maging pinuno, kakatuyaan ka pa rin ng buong komunidad. Sige. Pumapayag ako. Pero dapat tuparin mo ang usapan. Sasaluhin ko ang 3 suntok mo at pakakawalan mo agad si Mia. Huwag mo siyang sasaktan kahit katiting. Huwag, Mia. Mia? Mark, wag. Pagkatapos ng 3 suntok, mamamatay ka. Mag-isip tayo ng ibang paraan. May paraan pa para mailigtas si Mia. Si Mia ay anak mo. At anak ko rin. Hindi ko hahayaang saktan siya. Para sa kanya, kahit hindi lang 3 suntok, kahit 10 o 100 sasaluhin ko. Tigilan mo na ang mga salita. Halika na. Mark Santos, ikaw ang may gusto nito. Mark. Jake, bantayan mo ang ate mo. Isa pa. Mark Santos, kahit mas magaling ka kaysa sa akin, hindi ako naniniwalang kakayanin mo ang 3 suntok ko. Mark. Guro, Mark Santos. Bitawan mo ako. John De La Cruz. Ako ang sasalo sa huling suntok na ito. Raisa. Kaya ko pa. Mark Santos, hindi ko inakalang makakatayo ka pa matapos mong matanggap ang 2 suntok ko. Minamaliit kita. Huwag kang mag-alala. Kapit lang sandali, sasaluin ko lang itong 1 suntok. Ligtas na si Mia. Makinig ka. Bumaba ka na, bilisan mo. Jake, bilisan mo. Mark Santos. ate, Isa pa. Wag, bitawan mo ako. Papa! Tumahimik ka dyan. Kung mag-iingay ka pa, papatayin kita. Mia, huwag kang umiyak. Hindi ba't lagi mong sinasabi na si Papa ang pinakamalakas? Kaya hindi mangyayari sa akin ang masama. Mia, naalala mo pa ba ang itinuro ko sa'yo? Mia, kung gusto mong lumabas ang lakas mula sa loob, kailangan mong ibaba ang iyong hininga sa pusod. Mag-ipon ng lakas sa katawan. Naiintindihan mo? Isa pa,
Tama, tandaan mo, kung may masamang tao na gustong mang-api sa'yo, gamitin mo ang teknik na ito, biglaan, para matangay ang kalaban. Papa, naiintindihan ko na. Kung gayon, halika na. Nagpapanggap ka lang. Magpaalam ka na sa anak mo. Kuya, Mia, Nakakaloka, nanay. Ayos ka lang ba? May sugat ka ba? Ha? nanay, ayos lang po ako. Salamat kay tatay, kaya hindi tayo naapi. Mia, magaling ang ginawa mo. Ako na ang bahala ngayon. Kahit isang bata hindi mo pinatawad. John De La Cruz, hayop ka. Ikaw at si Kevin De La Cruz, ginapos ninyo ang anak ko. Inapi ninyo ang asawa ko. Grabe na ang kalapastanganan ninyo. Ngayong araw, ang lahat ng utang ninyo, babayaran ninyo. Mark Santos, ako'y nagkakamali na. Nalito lang ang isip ko. Nalilito lang ako noon. Kaya ko nagawa ang mga kalokohang iyon. Maging mabait ka naman. Hayaan mo na ako. hoy, tigil. Mark, kahabagan, ako at si Kuya handang ibigay ang lahat ng yaman ng pamilya De La Cruz. Hiling lang namin, hayaan ninyo kaming dalawa. Pangako ko, hindi kami kalaban ng pamilya Reyes. Mark Santos, mamatay ka na! Mark, ingat. Mark, ingat! Guro, Mga duwag, sa liwanag ng araw, nagtangka pa kayong manloko. Gumamit pa kayo ng ganitong karumaldumal na lason. Kevin De La Cruz. John De La Cruz. Kayo'y mga hamak na tao, mga hayop kayo. Mark Santos, kumusta ka? Kapit lang. Hahanap ako ng doktor para sa'yo. Hindi. Kapag dumating na ang doktor, lason ko ay... Mark Santos. Gising ka. Huwag kang matulog. Mark Santos. Tatay, wag mo siyang takutin, Mia. Kevin De La Cruz, John De La Cruz. Kayong dalawa ay nangahas na sa malaking paligsahan ng mga mandirigma gumamit ng ganitong karumal-dumal na paraan. Wala kayong respeto sa mga mandirigma. Kapag nalaman ito ng banal na mandirigma at ni Mark Santos, alam nyo, hindi kayo palalampasin. Grabe naman yan. Ang malaking paligsahan ng mga mandirigma tungkol ito sa tunay na kakayahan. Ang pamilyang De La Cruz ay gumamit pa ng ganitong karumal-dumal na lason. Kapag hindi kayo manalo, mandaraya na lang kayo. Mga walang hiya, hindi kayo karapat-dapat na tumayo sa malaking ring na ito. Mga taksil, bumaba kayo. Bumaba kayo. Sa daan ng mandirigma, ang nagwawagi ang hari. Ang malakas ay hindi tumitingin sa paraan. Kahit dumating ang banal na mandirigma, dapat sumama sa amin. Kayong mga mapagkunwari, kung ayaw ninyong tanggapin, subukan nyo akong hamunin. Tumigil ka? Hayop ka, hinayaan mong saktan ang aking guro na si Mark Santos. Lalabanan kita. Ay, ikaw lang pala. Talunan ka na nga, nagmamalaki ka pa rito. Kung hindi lang dahil kay Mark Santos, patay ka na sana sa ilalim ng aking patalim. Ngayon, nalason na si Mark Santos ng aming pamilya De La Cruz ng lason na nakamamatay agad. Sa loob lang ng kalahating oras, mawawala lahat ng kanyang lakas. At magiging isang walang kwenta. Kayo ng pamilya Reyes, kung may utak kayo, sumuko na kayo sa akin. Itanghal ninyo akong pinuno ng mundo ng martial arts. Kung hindi, huwag ninyo akong sisihin kung lilipulin ko kayong lahat. Ikaw, puntahan ko sila. Wala na bang makakatalo sa dalawang yon? Itanghal kang pinuno. Panaginip lang yan. Imposible, paano ka nakatakas? Ito ay ang lihim na nakamamatay na lason ng aming pamilya De La Cruz. Kahit sino na marunong ng martial arts kapag nahawakan nito, walang makakaligtas. Paano mo nagawa na ligtas ka? Oo nga. Walang lunas ang lason na nakamamatay agad, Mark Santos. May ginawa ka ba na palilin lang? Salamat talaga sa guro ko sa binigay niyang supot ng pabango. Mark Santos, ang supot na ito ay may lamang pulbos na panlaban sa lason mula sa labas. Kailangan mong ito'y laging daladala.
Kahit ikaw ay mahanginan ng lason o pampatulog, ang amoy ng gamot sa supot ay makakatulong para mapuksa ang mga ito. Tandaan mo, laging dalhin ito ng maayos. Huwag magpabaya. Salamat, guro. Kanina, wala ka namang naramdaman bakit mo ako nilinlang. At sinabi mo pang, ang doktor ay walang kwenta. Kaya kami ni Mia ay nag-alala ng walang dahilan. Akala ko talaga, Hindi ko pa natatapos ang sasabihin ko kanina. Ang gusto kong sabihin ay, pagdating ng doktor, wala na ang lason sa akin. Tatay, ang sama mo. Hinayaan mo kaming mag-alala ni nanay. Pero buti na lang ayos ka lang, tatay. Masaya ako. Hahaha. Magaling anak, karapat dapat kang maging manugang ng aming pamilya Reyes. May lakas ng loob ka talaga, may kakayahan ka. Sabi ko na nga ba, napakagaling ng guro ko paano siya magkakaproblema. Kayong dalawang taksil, ano pa ang masasabi nyo ngayon? John De La Cruz, Kevin De La Cruz, kanina ang yabang nyo, ah? Gusto nyo kaming lipulin? Sige. Nandito lang ako naghihintay. Ako. Ikaw. Ano ka? Gusto mong maging pinuno ng mga mandirigma? Ikaw, John De La Cruz, karapat-dapat? Ang pamilya De La Cruz, karapat-dapat. Mark Santos. Nagkamali ako. Hindi ko dapat ginawa ang pagtali sa anak mong babae, lalo na ang pagtangka sa iyo. Pakiusap, magpakita ka ng awa. Huwag mo kami patayin. Binata, pakiusap, huwag mo kami patayin. Hindi na ako makikipaglaban sa'yo. Hindi na ako maghahangad sa pamilya Reyes. Pakiusap, patawarin mo kami. Magaling ang pagkakalaban mo, guro. Nakakaginhawa talaga. Papa, napakagaling mo. Ang mga masasamang tao, nararapat lang maparusahan. Magaling ang pagkakalaban sa mga ganitong walang prinsipyo at masamang tao. Nararapat lang ang ganito. Mga tulad ninyong walang prinsipyo at napakasamang tao, ang pag-iwan sa inyo sa mundo ay isang panganib. Ngayon, ako ang magsasagawa ng katarungan para sa langit at wakasan ng inyong buhay upang mapanatili ang kapayapaan sa mundo ng mga mandirigma. Tumigil. Hindi mo kami dapat patayin. Ito ang malaking paligsahan ng mga mandirigma. Ang banal na mandirigma ay nagpadala ng Tangju Ralph Aquino. Malapit na siyang dumating. Kung patayin mo kami, Tangju Ralph Aquino, ay siguradong hindi palalampasin ang iyo at ang pamilya Reyes. Tama! Tangju Ralph Aquino ay isang malapit na tauhan ng banal na mandirigma. Kung patayin mo kami, ikaw ay makikipaglaban sa pintuang Xuanwu. Ikaw ay makikipaglaban sa banal na mandirigma. Mark Santos, ang resulta, hindi mo kayang panagutan. Kung matalino ka, pakawalan mo kami. Mga tulad ninyong masamang tao ay naglakas loob pang banggitin ang titulo ng banal na mandirigma. Kung dumating ang banal na mandirigma, siya mismo ang puputol sa inyo. Ngayon ay ang inyong huling araw. Tumigil! Tumigil ka. Ang kapal ng mukha mo, nangahas kang sa mismong malaking paligsahan ng mga mandirigma ay gawin ang gusto mo at kumuha ng buhay. Aminin mo ang kasalanan mo. Ako ay kumikilos alinsunod sa hustisya. Pinatay ko ang dalawang masasamang elemento. Anong kasalanan ang meron ako? Huwag kang magsalita ng ganyan. Ang aming pintuang Xuanwu ang namamahala sa mundo ng mandirigma. Wala kang karapatang mamagitan dito, isang walang kwentang tao. Itatanong ko sa iyo, ano ba ang katayuan mo? At nangahas kang magkagulo rito? Sa mata mo ba, may paggalang ka pa ba sa pintuang Xuanwu at sa banal na mandirigma? Pakikalma po, Ralph Aquino. Siya ang asawa ng aking anak na babae. Ang pangalan niya ay Mark Santos. Hindi siya isang walang kwentang tao. Sina Kevin De La Cruz at John De La Cruz ay dinukot ang aking apo. At sa gitna ng laban ay gumamit ng lason laban kay Mark Santos. Ang dalawang ito ay tunay na masasama. Nagdulot sila ng galit sa lahat. Si Mark Santos ay nagalit ng husto, kaya siya ay kumilos upang sila ay maparusahan. Tama, ang mga De La Cruz ang unang gumawa ng masama. Naghahanap lang kami ng katarungan. Bakit ninyo sinasabing may kasalanan ang aking guro? Pakiusap, Ralph Aquino, siyasatin ninyo ito. Ang dalawang De La Cruz na ito ay tunay ngang walang hiya, dinukot ang bata at gumamit ng lason para manalo. Ang pagpaparusa ni G. Mark Santos sa kanila ay isang makatarungang aksyon. Oo nga po, Ralph Aquino. Kailangan ninyong ipaglaban ang katarungan para sa lahat. Ralph Aquino. Isang maliit na handog.
Hinihiling ko lamang na sa panahon ng malaking paligsahan ng mga mandirigma, maaari ninyong pangalagaan ang aking pamilya Reyes. Kung sakaling maangkin ko ang posisyon ng pinuno, ako ay tiyak na magpapasalamat ng husto sa hinaharap. Bawat buwan, ako ay magbibigay pa ng karagdagang handog sa inyo. Madali lang yan. Basta alam mo ang lugar mo, ako si Ralph Aquino ay natural na sasanggalang sa'yo. Titiyakin ko na ang iyong pamilya de la Cruz ay maangkin ang posisyon ng pinuno. Ralph Aquino, kailangan ninyong ipaglaban ang aming karapatan. Si Mark Santos ang unang nanakit sa amin at gusto pa niya kaming patayin. Hindi niya kayo at ang pintuang Xuanwu nirespeto. Ang galing! Ang masamang tao ang naunang magreklamo. Kung may lakas ka ng loob, subukan mong ulitin ang sinabi mo. Panginoon, matapat naman kaming naglalaban para sa posisyon ng pinuno. Ano ang mali doon? Pero si Mark Santos, ayaw talagang tumigil hanggang sa mamatay kami. Nakikiusap ako sa inyo, Panginoon, na ipagtanggol ang aming karapatan. Kanselahin ang karapatan ng pamilya Reyes sa malaking paligsahan. Parusahan ng husto si Mark Santos. Kalokohan. Kayong dalawa ang nagsimula ng gulo. Ngayon kayo pa ang nagrereklamo. Wala na ba kayong hiya? Tama na! Ako bilang Panginoon ang magpapasya. Mark Santos, winawalang hiya mo ang mga patakaran ng mandirigma. Pinabayaan ng pamilya Reyes ang kanyang kalupitan. Simula ngayon, kanselahin ang paglahok ng pamilya Reyes sa malaking paligsahan ng mga mandirigma. Bigyan ko kayo ng 1 oras para umalis kayo sa paligsahan. Kung hindi ako magdadalawang isip na gumawa ng hakbang. Hindi ako sang-ayon. Ikinakampihan mo sila. Sila ang gumawa ng masama, hindi mo sila pinarurusahan. Ang pamilya namin ang pinarurusahan mo. Hindi ka karapat-dapat na maging Panginoon. Walang kamatayang hayop ka. Jake Reyes, kumusta ka na? Ralph Aquino, bilang Panginoon ng pintuang Xuanwu, nangahas kang saktan ang isang nakababata. Grabe ka na. Ang paggawa ng desisyon ko, kailan pa naging karapatan ninyong makialam? Ininsulto niya ako sa harap ng lahat. Ibig sabihin, hindi niya iginagalang ang pintuang Xuanwu. At ng banal na mandirigma at ni Mark Santos, binabalaan ko kayo kung magpupumilit pa kayo, maniniwala ba kayong papatayin ko ang buong pamilya Reyes at hindi na muling mabubuhay? Tama, umalis na kayo. Kapag nagalit ang Panginoon, wala na kayong pagkakataong magsisi. Ang pamilya Reyes ang mangahas na kalabanin ang pintuang Xuanwu? Parang nagpapakita lang ng katangahan. Hahaha. Kayong mga ito nagkakasabwat sa masamang gawain. Kung malaman ito ng banal na mandirigma at ng aming young master, alam nyo, hindi kayo palalampasin. Masasama kayo, ang aking ama ay magpaparusa sa inyo. Ralph Aquino, bilang isang hallmaster, nag-abuso ka ng kapangyarihan at gumiling sa masasama at sinaktan ang mga inosente. Sa tingin mo ba walang makakapigil sa iyo sa mundo, hindi ba? Dito sa malaking paligsahan ng mga mandirigma, ako ang batas. Sino ka ba para magduda sa desisyon ko? Ralph Aquino, ikaw ay umaasa sa pangalan ng pintuang Xuanwu para mangapi ng mahihina at gumawa ng katiwalian. Hindi ka ba natatakot na isumbong kita sa banal na mandirigma para maparusahan ka? Ayos, walang takot na gago. Binigyan ng pagkakataon, ayaw pa. Gagamitin mo pa ang banal na mandirigma laban sa akin. Sige. Kung talagang gusto ng pamilya Reyes na mamatay, huwag niyong sisihin ang hallmaster kung maging brutal ako. Mga tauhan, dakpin ang mga baliw na ito lahat, pawalan ng kasanayang pang mandirigma at itapon sa labas ng malaking paligsahan ng mga mandirigma. Kung may magrebelde, patayin ng walang awa. Opo. Sino ang may lakas ng loob? Ngayon, kahit na ibuwis ko ang aking buhay, hindi ko hahayaang saktan ninyo ang aking pamilya. Lalaban tayo sa kanila. Tama. Lalaban tayo sa kanila. Tumigil kayong lahat. Ako si Mark Santos. Si Mark Santos, ikaw lang, parang napakalaking katatawanan. Gaano ba kataas ang banal na mandirigma? Gaano kataas ang kanyang pamantayan? Si Mark Santos pa, ang paboritong estudyante ng banal na mandirigma. Katulad mo, paano ka magugustuhan ng banal na mandirigma? Anong panaginip yan? Tama. Mark, nababaliw ka ba? Naglakas loob kang magpanggap bilang tagapagmana ng pintuang Xuanwu? Krimeng papatay sa buong angkan yan. Naglakas loob ka pa rin pumunta. Pinuno, tingnan ninyo siya. Halatang wala nang ibang mapupuntahan. Gusto niyang makalusot sa pagpapanggap bilang tagapagmana. Mas mabuti pang kunin ninyo agad ang baliw na to. Kung hindi pagkakalat ito nakakahiya sa pintuang Xuanwu.
Mark, nababaliw ka ba? Ang pagpapanggap bilang tagapagmana ng pintuang Xuanwu ay napakalaking kasalanan. Huwag kang magsalita ng walang basihan. Bawiin mo agad yung sinabi mo. Mark, alam kong para protektahan kami, pero hindi mo dapat paglaruan ang buhay mo. Malaking kasalanan ang magpanggap bilang tagapagmana. Ipaliwanag mo sa kanila, hindi ikaw ang tagapagmana. Mag-isip na lang tayo ng ibang paraan. Guro, tagapagmana ka nga ba talaga? Pero wala ka namang ugali ng isang tagapagmana kung hindi ka talaga malalagay sa panganib ang buong pamilya Reyes. Naniniwala ako kay Papa. Hindi nagsisinungaling si Papa. Si Papa ang tagapagmana ng pintuang Xuanwu. Mabait na bata. Papa, Liza, Jake. Hindi ako nagsisinungaling. Ngayon, patutunayan ko sa inyo. Ayaw mong tumigil. Kung gusto mong mamatay, ang pinuno ng templong ito ay pagbibigyan kita ngayon. Hulihin siya. Ngayon, gagawin kong malaman ng lahat ang kapalaran ng mga nagpapanggap bilang tagapagmana ng pintuang Xuanwu. Tumigil kayong lahat. Dilat ang mga mata ninyo at panooring mabuti. Ito ang token ng tagapagmana ng pintuang Xuanwu na personal na ibinigay ng banal na mandirigma. Sa token na ito, para na ring narito ang banal na mandirigma. Tingnan ko kung sinong maglalakas loob na hawakan ako. Ano? Imposible. Hindi ito maaari. Plaka ng binata. Paano napunta sa kanya? Ang ating kinasangkutan ay ang binata ng pintuang Xuanwu. Tapos na. Tapos na talaga. Pasensya na po, hindi ko po alam na dumating kayo. Patawarin ninyo po kami. Pagpugay sa binata, mabuhay ang binata. Ang aking guro ay ang binata. Ang aking guro ay tunay na binata ng pintuang Xuanwu. Alam kong hindi nagsinungaling si Itay. Si Itay nga ang binata. Tumayo na kayo. Salamat po, binata. Imposible. Hindi siya maaring maging binata. Ang plakang ito ay tiyak na peke. Mark Santos, mukhang matagal mo nang pinagplanuhan ito. Nais mong maging pinuno, kaya ka gumawa ng pekeng plaka. Kung hindi, bakit ka pumunta rito sa malaking paligsahan ng mga mandirigma? Tama. Tama nga siguro. Paano pahihintulutan ng banal na mandirigma na maging binata ang isang walang pangalan? Gusto lang niyang gamitin ang masamang paraang ito upang kamkamin ang posisyon ng pinuno. Oo nga, mukhang may punto sila. Sa mundo ng mandirigma, hindi pa natin narinig ang pangalang Mark Santos. Bakit bigla na lang siya naging binata? Baka naman para matulungan ang pamilya Reyes na maging pinuno, kaya sila sinadya nilang magpanggap bilang binata. Peke? Ang plakang ito ay ibinigay sa akin ng banal na mandirigma mismo. Nakaukit dito ang natatanging simbolo ng pintuang Xuanwu. Iisa lang ito sa buong mundo. Sino ang makagagawa ng peke nito? Sino ang may lakas ng loob na gumawa ng peke nito? Salita lang yan. Sino ang makakatiyak kung totoo o peke ang plakang ito? Bigay mo dito. Ako mismo ang magpapatunay kung totoo ito. Sige, pwedeng i-check mo. Pero kung may gagawin kang kalokohan, ang magiging resulta ay hindi mo kakayanin. Napakakaiba ng plakang ito. Peke ito sigurado. Amo, anong nangyari? Peke ang plakang ito. Mark Santos, ang lakas ng loob mong gumamit ng peking plaka para lokohin ako. Ngayon, kukunin ko ang buhay mo. Ralph Aquino. Ang lakas ng loob mong basagin ang plaka ni Mark Santos. Nababaliw ka na ba? Walang hiya. Nagpanggap ka bilang ang aming pinuno. Gumawa ka pa ng peking plaka. Mga tauhan, hulihin siya. Kung sino man ang lumaban, patayin agad. Opo. Mga walang kamatayang bagay. Ikaw, huwag kang lalapit. Ako ay isang pinuno ng pintuang Xuanwu. Kung ako'y sasaktan mo, ang banal na mandirigma at ang aming pinuno ay hindi ka palalampasin. Oh? Inaasahan ko nga yan. Mark Santos, maghintay ka lang. Malapit nang dumating ang dakilang tagapag-alaga. Pagdating ng panahon, gagawin kitang pira-piraso. Hindi maganda. Sa malaking paligsahan ng mga mandirigma, tiyak na may malaking nangyari. Bilis, sumunod kayong lahat sa akin. Opo. Ito ang espesyal na signal flare ng aming pintuang Xuanwu. Ako ay napaabiso na sa punong tagapag-alaga. Malapit na siyang dumating. Pagdating niya, tingnan natin kung paano ka magmamalaki.
Ngayon kahit sinong dumating, hindi ka maililigtas. Nagpanggap ka bilang tagapagmana ng pintuang Xuanwu at hinampas mo ng harapan ang isang pinuno ng pintuang Xuanwu. Ang lahat ng kasalanan mong nagawa kapag dumating na ang punong tagapag-alaga, tiyak na bubunutin niya ang balat mo at lilinisin ang litid mo hanggang sa wala kang matirang libingan. Ralph Aquino, bukod sa pagpapanggap na matapang, ano pa ba ang kaya mo? Ganyan lang talaga ang abot ng kakayahan mo. Mark Santos, maghintay ka. Ang punong tagapag-alaga ay ang pinaka-pinagkakatiwalaan ng banal na mandirigma. Napakagaling niya sa martial arts at mahigpit sa pagpapatupad ng batas. Nagpanggap ka bilang tagapagmana at nanakit ng pinuno. Tiyak na hindi ka pahihintulutan ng punong tagapag-alaga. At pati ang inyong pamilya Reyes, maghanda kayong mamatay kasama niya. Oo, kung may pag-iisip ka, lumuhod ka na at magmakaawa. Baka sakaling sa harap ng punong tagapag-alaga ay makapagmamagandang loob pa ako para sa iyo upang mapanatili ang buo mong katawan. Kung hindi, ngayong araw na ito ang magiging katapusan mo at ng pamilya Reyes. Mark Santos, paano kung dumating ang punong tagapag-alaga? Anong gagawin natin? Liza, kung malinis ang konsensya mo, wala kang dapat ikatakot. Ang nangyari ngayon ay silang magkapatid na De La Cruz ang nagsimula. Sa palagay ko, ang punong tagapag-alaga ay tiyak na hindi isang taong walang pag-unawa. Kapag dumating na siya, ipapaliwanag lang natin sa kanya ng malinaw. Tama, kahit dumating man ang punong tagapag-alaga, kailangan pa rin niyang makinig sa katwiran. Kung kinakailangan, makikipaglaban na lang tayo sa kanila. Mark Santos, alam kong nagpapanggap ka bilang young master para sa aming pamilya Reyes. Naiintindihan ko ang lahat ng iniisip mo. Pero ayaw ko na naisugal mo pa ang sarili mo. Dalhin mo na si Mia palayo. Ako na ang bahala dito. Liza, hanggang ngayon hindi ka pa rin naniniwala sa akin? Nanay, hindi naman nagpapanggap si tatay bilang young master. Si tatay talaga ang young master. Pagdating ng Grand Protector, siguradong paparusahan niya ang mga masasamang ito. Ikaw talaga ang pinakamabait, Mia. Mark Santos. Sa buong lugar na ito, isa lang ang batang hamog ang naniniwala sa kalokohan mo. Kung tunay kang young master, papangalanan ko ang sarili ko sa apelido mo, Ralph Aquino. Hindi na kailangan. Sa aming pamilya, walang ganyang klaseng salot. Ikaw, Mark Santos ka talaga, hindi na kita pakikipag-usapan. Pagdating ng Grand Protector, tingnan natin kung makangiti ka pa. Tama, Mark Santos. Ngayon na ang katapusan mo. Maraming salamat sa pagligtas mo sa akin. Ang kabutihang loob mo, hindi ko kayang bayaran. Pwede po ba akong maging alipin mo para mabayaran ko ang pagligtas mo sa buhay ko? Huwag na. Hindi ko kailangan ng alipin. Kung wala kang mapupuntahan, pwedeng sumali ka sa pintuang Xuanwu. Susunod ako sa iyo hanggang kamatayan. Kahit anong hirap, hindi ako atras. Kahit dumating ang Grand Protector, kailangan pa rin niyang lumuhod sa harap ko. Grabe, napakalaking katawa-tawa talaga. Grand Protector. Bilang Grand Protector ng pintuang Xuanwu, napakadakila ng iyong katayuan. Paano ka magpapatira pa sa isang impostor? Lumuhod. Mark Santos, baka nababaliw ka na sa takot o kaya naman sa pag-arte bilang young master, naniniwala ka na rin sa sarili mong gawa-gawa? Tama. Ang yabang mo umaabot na sa langit. Hintayin lang natin pagdating ng Grand Protector. Paano ka makakalusot? Mark Santos, huwag mong pilitin ang sarili mo. Umalis ka na rito. Kung hindi ka aalis ngayon, huli na ang lahat. Grand Protector, nakarating ka rin po. Ito po si Mark Santos. Hindi lamang siya nagpanggap bilang young master at gumawa ng peking token, pinagmamalupitan pa niya ang iyong lingkod sa harap ng lahat at dinudusta ang mga alagad ng pintuang Xuanwu. Ipinamamanhik ko po, ipagtanggol ninyo ang iyong lingkod. Parusahan ninyo ang walang modo na ito. Grand Protector, pakiupo ang galit. Sina Kevin De La Cruz at John De La Cruz dinalaw ang aking apo.
At sa malaking paligsahan ng mga mandirigma, ginamitan nila ng dayang para manalo. Ang aking manugang ay kumilos para sa hustisya. Samantala itong si Ralph Aquino, nagmalabis sa kapangyarihan at kumampi sa pamilya de la Cruz. Nakikiusap kami, Grand Protector, na kumampi naman po kayo sa amin. Huwag kang magpakapalalo. Ralph Aquino ay aking personal na pinalaki. Kilala ko ang kanyang pagkatao. Kayo ang nagsisinungaling. Ako po ang sasaksi, Grand Protector. Ito po ang taong ito, nagpanggap bilang young master. At nagsalita pa ng kapalaluan na kayo pa ang paiyukin niyang lumuhod. Ito ay talagang lubhang walang respeto sa batas. Grand Protector, nakipagsabuatan siya sa pamilya Reyes upang guluhin ang malaking paligsahan ng mga mandirigma at saka samantalahin ito para agawin ang posisyon ng lider. Ang lakas ng loob mo. Nangahas kang humamak ng ganito sa aking pintuang Xuanwu? May paggalang pa ba ang pamilya Reyes sa banal na mandirigma at sa young master? Titingnan ko kung sino ang walang modo na gustong mamatay. Nasaan ang walang modo? Grand Protector, siya po yun. Siya po yun. Siya po yun. Walang modong tao. Nakita mo na ang Grand Protector. Bakit hindi ka pa lumuhod at humarap sa iyong kamatayan? Grand Protector, matagal na tayong hindi nagkita. Ang laki ng iyong pagiging mabalasik. Nagpupugay po ako sa inyo, Panginoon Mark Santos. Punong tagapagtanggol, nagkakamali ka ba? Siya lang yon, isang ampon ng pamilya Reyes, isang walang kwentang tao na kinukutya ng lahat. Paano siya maging ang ating Panginoon sa pintuang Xuanwu? Huwag kang magsalita ng walang galang. Ang Panginoon ay hindi mo dapat lapastanganin. Ang banal na mandirigma at Panginoon Mark Santos ay taglay ang di pangkaraniwang lakas. Itinago lang niya ang kanyang kakayahan. Ikaw, isang taong bulag. Nangangahas ka pang magsalita ng ganyan dito. Punong tagapagtanggol. Ako, hindi ko sinasadya. Nagkamali lang ako sandali. Panginoon, banal na mandirigma. Alam ko na ang pagkakamali ko. Pakiusap, patawarin mo ako ngayon. Hindi na ako uulit. Ralph Aquino, bilang pinuno ng sangay ng pintuang Xuanwu, nakipagsabwatan ka sa kaaway. Gamit ang pangalan ng pintuang Xuanwu, Gumawa ka ng masama. Ngayon, aalisin ko ang iyong kapangyarihan para hindi ka na muling makasira sa pangalan ng pintuang Xuanwu. Panginoon, kahabagan nawa. Panginoon, kahabagan nawa po. Talagang alam ko na ang pagkakamali ko, hindi na ako uulit. Pakiusap, huwag mo akong palayasin sa pintuang Xuanwu. Alam mo na ang pagkakamali mo, huli na. Mula nang makipagsabwatan ka sa pamilya de la Cruz at ipagkanulo ang pintuang Xuanwu, hindi ka nakarapat-dapat na maging miyembro ng pintuang Xuanwu. Punong tagapagtanggol. Ipagbigay alam ang aking utos. Simula ngayon, ipalaya si Ralph Aquino sa pintuang Xuanwu. John de la Cruz, Kevin de la Cruz. Nakipagsabwatan kayo kay Ralph Aquino upang saktan ang mga miyembro ng pamilya Reyes at hinamon ninyo ang kapangyarihan ng pintuang Xuanwu. Ngayon ako ang magpaparusa sa inyo at kukunin ang inyong mga buhay. Ngayon, ako ang magpaparusa sa inyo at kukunin ko ang buhay ninyong dalawa. Maawa po kayo, Panginoon Mark Santos. Ako po'y bulag at hindi nakakilala. Hindi ko po nakilala ang inyong katauhan, Panginoon, kaya't nagkamali ako at nakasakit sa pamilya Reyes. Kayo po'y mabait at mapagpatawad. Patawarin ninyo po ako sa pagkakataong ito. Dakilang tagapagtanggol, pakiusap, mahabag po kayo. Pakiusap, Panginoon, patawarin ninyo ang aming pamilya de la Cruz. Hindi na po kami uulit. Maawa po kayo, Panginoon. Ituring ninyo na lang po kaming parang hangin na pinalabas. Sa hinaharap, hindi na kami gagawa ng masama. Hindi na talaga. Patawarin kayo? Gusto kong itanong. Kung wala akong ganitong katayuan bilang Panginoon ng pintuang Xuanwu, kung isa lang akong ordinaryong tao, hahangad ba kayo ng tawad ng ganito? Patawarin ba ninyo ako? Hindi ba kayo magiging walang pakundangan at walang pagsisisi sa pagpapahirap sa akin at sa pamilya Reyes? Hindi po. Panginoon, hindi po namin gagawin iyon. Kami rin po ay nabulag ng ambisyon. Nabulag kami ng posisyon bilang pinuno ng samahan. Nagkamali lang kami, kaya't nagawa namin ang kahangalang ito. Panginoon, pakiusap, bigyan niyo po ako ng isa pang pagkakataon. Sa hinaharap, magpapakabait na kami. Hindi na kami lalabas ng pamilya de la Cruz kahit kalahating hakbang. John de la Cruz, karapat dapat ka bang magsalita ng ganyan?
Dinukot mo si Mia, ginawa mong hostage at pinagbantaan si Mark Santos. Naalala mo ba na patawarin kami nung sinusubukan mong patayin si Mark Santos? Bawat galaw mo'y nakamamatay. Gusto mo siyang ilagay sa kamatayan. Naalala mo bang bigyan siya ng pagkakataong mabuhay? Ang pamilya De La Cruz ninyo, punong-puno ng kasamaan. Pinatay ang mga miyembro ng pamilya Reyes at inapi ang kapwa mandirigma. Nooy kayo'y napakayabang at malupit. Ngayon, nang malaman ninyong ang aking guro ay ang Panginoon ng pintuang Xuanwu, lumuhod kayo at humingi ng tawad. Napakawalang hiya ninyo. Ngayong araw, hindi namin kayo palalayasin. John De La Cruz, ang mabuti at masama ay may kapalit. Ang mga kasalanan ng pamilya De La Cruz ay hindi mabilang. Masasama kayo, dinukot ninyo ako at gusto ninyo akong patayin si Papa at si Mama. Ayaw kong patawarin kayo. Ano na naman ang gusto mo? Patawarin mo po ako, Mark Santos. Gusto ko lang talagang humingi ng tapat na paumanhin kay Miss Mia at sa maliit na binibini. Miss Mia, naligaw ako ng landas. Hindi ko dapat dinukot ang anak mo. Hindi ko dapat ginawang hostage si Mia upang takutin si Mark Santos. Nakikiusap ako, patawarin ninyo kami sa pagkakataong ito. Pwede ba? Hindi na namin ito ulitin. Lolo Reyes, napakayabang ko. Hindi ko dapat pinangarap na sakupin ang pamilya Reyes. Lalo na, hindi ko dapat sinubukang patayin si Mark Santos. Nakikiusap kami, naiintindihan ko na ang pagkakamali ko. Tulungan ninyo kaming makiusap kay Mark Santos. Ipagkaloob ninyo ang aming kapatawaran. Oh, mula ngayon, hindi na kami magkakaisip laban sa pamilya Reyes. Tumahimik kayo. Kayong dalawa, masasamang tao na puno ng kasamaan, karapat dapat ba kayong humingi ng tawad sa aming pamilya Reyes? Lumayo kayo sa mga miyembro ng aming pamilya. Bata pa si Mia. Ayokong makita niya ang karahasan dito. Hindi na kailangang kitilin ang buhay nila. Bawiin na lang ang kanilang mga kapangyarihan at palayasin sa mundo ng martial arts. Tutuparin ko po ang utos. Umalis na tayo. Mark. Hindi mo dapat siya ginulo. Patay na ang pinuno. Takbo na, lilipulin tayong lahat ni Mark Santos ng pamilya De La Cruz. Tumigil ka. Kainis, nakatakas pa siya. Si Kevin De La Cruz ang dami ng kasalanan. Kung hahayaan natin siya, magdudulot yan ng problema. Okay lang. Yung hampas ko kanina, sira na ang mga ugat niya. Walang kwentang yan. Hindi na yan makakagulo. Mark, kamusta ka? Nasaktan ka ba? Kanina talagang delikado. Liza, okay lang ako. Huwag kang mag-alala, nandito ako. Hindi ko hahayaang magdusa pa kayong mag-ina kahit kailan. Alam kong ikaw ang pinakamagaling. Kaya mo kaming protektahan ni Mama. Ang sweet mo. Hali. Uwi na tayo. Sino yan? Ako to. Bakit ka pumasok nang hindi kumakatok? Liza, alam kong maliligo ka. Ipinahanap ko ito ng espesyal para sa'yo. Mahinahon ang bisa ng gamot. Ihalo mo sa tubig sa paliguan na kapag papalusog ng mga ugat. Sakto para sa mga dating sugat mo mula sa pagsasanay sa martial arts. Tanggapin mo na. Anong nangyari sa peklat mong ito sa dibdib? Naalala ko, noong huli tayong magkasama. Wala pa yan nun, ha? Hindi kasing galing ni Jake Reyes ang martial arts ko. Dahil matanda na si Itay, hindi na gaya ng dati ang katawan niya. Ang paaralan ng sining ng pakikipaglaban ng pamilya Reyes ay walang pinuno. Ako na lang ang sumusuporta. Kaya, sinubukan kong magsanay ng todo sa martial arts. Nakuha ko ang mga peklat na ito habang nag-eehersisyo, hindi sinasadyang nasugatan. At mula sa iba't ibang paligsahan na sinalihan ko. Liza. Sa totoo lang, nung mga panahong iyon, naisip ko, basta't mapoprotektahan ko ang pamilya Reyes. Maprotektahan sina Jake Reyes at Itay. Hindi mahalaga kung masugatan man ako. Liza, mula ngayon, nandito ako para sa pamilya Reyes. Nandito ang pintuang Xuanwu. Sisiguraduhin kong protektado ka. Protektado si Mia Reyes. Protektado ang pamilya Reyes.
Hindi mo na kailangang magpakapagod para pangalagaan ang lahat ng ito. Nandito ako. Mark Santos. Salamat. Mark, sa tingin mo, hindi ba medyo nag-iisa na si Mia ngayon? At medyo malungkot? Kasama naman natin si Mia. Bakit siya malulungkot? Ang tanga mo talaga. Hindi mo ba gustong bigyan si Mia ng kapatid na lalaki? Guro, tulong. Dakilang guro, tulong. Ano ba yung kaba mo? Dakilang guro, pakiusap, ipaglaban niyo po ako, ipaghiganti niyo po ang aking kuya. Yung tagapagmana ng pintuang Xuanwu, si Mark Santos, kasabwat ang pamilya Reyes, sa malaking paligsahan ng mga mandirigma, pinatay ang aking kuya. At sinira pa ang aking mga ugat. Wala na akong mapupuntahan, kaya humihingi na lang po ako ng tulong. Ano? Patay na si John de la Cruz? Aba, ang tapang ng tagapagmana ng pintuang Xuanwu. Nangahas na patayin ang estudyante kong si Joseph Mercado, mukhang sawa ka na sa buhay. Bukas, guguho ang pamilya Reyes at kukunin ko ang buhay ni Mark Santos para mabayaran niya si John de la Cruz. Narito na ang huling ulam. Narito na rin ang huling sabaw. Maupo na kayo. Halika tay. Tay, nanay, kagabi sa kwarto nyo, ano ba yung ingay nyo? Ano ba yung ingay nyo? Naiingayan ako magdamag, hindi ako makatulog. Yun nga. Mia anak, kumain ka na. Mia anak, marami namang paborito mong pagkain dito, bakit hindi mapatahan ang bibig mo? Kain na. Kayong mga ito, ang saya-saya nyo palang mamuhay. Ang estudyante kong si John de la Cruz, hindi pa man lamang lumalamig ang bangkay. Kayong mga ito, ang saya-saya nyo palang mamuhay. Ang saya-saya nyo talaga. Ang estudyante ko, si John de la Cruz, ay hindi pa man lamig ang katawan. Kayo pa ang masayang masaya dito, ang saya-saya ng buhay nyo. Ikaw pala ang guro ni John de la Cruz. Hindi pa nga kita hinahanap, ikaw pa ang nagpakita dito. Alam mo ba kung sino si Ginong Joseph Mercado? Si Ginong Joseph Mercado, ang kanyang teknik sa sable ay kamangha-mangha. Wala siyang katumbas sa buong mundo. Ang pagpatay sa'yo ay kasing dali lang ng pagpisa ng langgam. Wala kang karapatang magmalaki sa harap niya. Anong kayabangan mo? Kahit gaano pa siya kagaling, ano naman, hindi niya na ipagtanggol ang sarili niyang estudyante. Pinatay siya ng guro ko sa isang saksak. Ikaw, ano pang pinagsasasabi mo sa kanya? Matagal na kaming magkaaway. Ang buhay ni John de la Cruz ngayon, dapat bayaran nila ng dugo. Patayin sila. Guro, si Kevin de la Cruz ako na ang bahala. Anak, Si Kevin de la Cruz, kahit nawasak na ang mga ugat niya, nandito si Joseph Mercado. Baka may daya sila. Hindi mo kaya. Huwag kang mag-alala tay, si Kevin de la Cruz na to, hindi na makakabawi. Ngayon, ako mismo ang mag-aayos sa kanya para ipaghiganti ang mga kababayan natin. Kevin de la Cruz, hanggang dito na lang ang lakas mo. Tapos nandito ka pa sa pamilya Reyes para maghiganti. Sa tingin ko, mas mabuting sumuko ka na lang bago ka pa masaktan ng husto. Kapatid, anak. Anak, ayos ka lang ba? Akala ko ba? Wasak na ang mga ugat mo. At wala ka ng silbi. Paano ka nagkaroon? Ng ganitong lakas? Nawasak na ang mga ugat ko. Jake Reyes. Ang naive mo naman, akala mo ba walang paghahanda ang ginawa ko bago pumunta rito sa pamilya Reyes? Akala mo walang akong kahandaan na ginawa at pumunta rito sa pamilya Reyes para maghiganti? Pero ang lakas mo paano nabawi ng ganon kabilis? Hindi lang nabawi. Siguro Joseph Mercado, gamit ang lihim na sining ng kanyang bansa, ay inayos ang aking mga ugat.
Ang buong lakas ko ay umangat pa ng isang antas. Ikaw na walang kwenta, ngayon ay hindi ka nakalaban ni Kevin De La Cruz. Ang lakas na nakuha sa masamang sining, tingnan natin kung gaano kalakas yan. Anak. Kevin De La Cruz. Noong malaking paligsahan ng mga mandirigma, maaari sana kitang patayin. Pero dahil nandoon si Mia, ayokong makita niya ang karahasan. Kaya pinatawad kita. Ngayon, naglakas loob ka pang bumalik. Nakipagsabwatan ka sa kaaway at sinakta ng pamilya ko. Ngayon, ipapadala kita sa huling hantungan. Walang kwenta. Gumamit ako ng malaking lakas para pataasin ang iyong kapangyarihan. Kahit isang estudyante lang ni Mark, hindi mo pa rin kayang talunin. Guro. Halimaw si Mark Santos. Joseph, kahit sa sarili mong tao, ganito ka pa rin kabrutal? Walang kwenta, wala kang karapatan na maging tauhan ko. Mark Santos, pinatay mo ang estudyante ko, si John De La Cruz. Iyon ay paghamak sa akin, isang paglapastangan sa karangalan ng aking bansa. Ngayon, gagamitin ko ang demonyong espada para pagputol-putuling ka. Mark Santos, ang kanyang demonyong espada, sobrang malas. Mag-ingat ka. Huwag kang mag-alala. Ang ganitong klaseng panlilin lang. Hindi sapat yan para matakot sa kid. Mayabang. Gutom ka ba? Ganito lang kalakas? Naghangad ka pa ng paghihiganti? Magaling Mark Santos, patayin ang taksil na Hapones na ito. Mark Santos, niloloko mo ako? Mark Santos. Joseph Mercado, walang hiya ka, sinugod mo ng pataksil. Mark Santos, ayos ka lang ba? Huwag nang makipagtalo sa kanila. Ang mga Hapones na tulad niya ay wala talagang moralidad. Masamang tao, huwag mong saktan si papa ko. Joseph Mercado! Ako ang pumatay sa estudyante mo. Ako ang kausapin mo. Ang manakit ng pamilya ko, anong klaseng lakas yan? Mark Santos, may lakas ka pala. Ginamit ko na ang bawal na sining, hindi ka pa rin napigilan, sayang. Mamamatay ka na ngayon dito. Ikaw ang dapat mamatay. Hindi ako. Mark Santos, anong nangyari sa'yo? Mark Santos? Mark Santos, anong nangyari sa'yo? Anong nangyari? Nawala ang lakas ko. Nawala na ang lakas ko. Mark Santos, akala mo kanina na talagang sasaktan ko ang babaeng iyon? Ang aking Joseph Mercado, ang demonyong espada ko, pumapatay lang ng mga bihasang mandirigma. Kung papatayin ko siya, madudumihan lang ang espada ko. Joseph Mercado, napakababoy mong tao. Hindi talaga ang intensyon mo na saktan ng kapatid ko at si Mia. Sinadya mong gambalain ang atensyon ng guro ko para masugatan mo siya. Alam ko na, may laso ng espada mo. Kaya nung nasugatan mo ang guro ko, nawala lahat ng lakas loob niya. Joseph Mercado, napakasama ng plano mo. Hindi ka naman pala tanga. Sayang, huli na ang lahat para malaman mo. Ang kinain ni Mark Santos, iyon ay isang lihim na gamot mula sa aming bansa. Ang laso na pampatay ng lakas. Kapag pumasok na sa katawan, mawawala lahat ng panloob na lakas. Agad-agad na magiging walang kwenta, at ako na ang bahala sa kanya. Joseph Mercado, walang hiya ka. Bilang isang mandirigma, gumamit ka pa ng ganitong mababang at mapanlinlang na paraan. Hindi ka ba natatakot na pagtawanan? Kahihiyan? Sa paningin ko, Joseph Mercado, ang mananalo lang ang tunay na malakas. Ngayong araw na ito ay ang katapusan ng inyong pamilya Reyes. Kapatid,
Tatay, kapatid, Alagaan mo ang ina mo. Mark Santos, huwag kang magpakitang gilas. Wala ka ng silbi ngayon. Kung pipilitin mong gamitin ang lakas mo, lalo ka lang mapapabilis ang pagkamatay. Mamaya, gagamitin ko ang ulo mo. Bilang alay sa kaluluwa ng aking estudyante. Mark Santos. Tatay! Ikaw. Guro, bakit ka bumaba ng bundok? Taksil na estudyante. Malapit ka nang mamatay, hindi ka pa rin humahanap sa iyong guro. Huwag mong sabihin hihintayin mo akong bumaba para kolektahin ang bangkay mo. Kuya, ang tagal nating hindi nagkita. Kuya? Noong araw, upang mahasa ang iyong martial arts, sumali ka sa aming Xuanwu sect. Nang maglaon muli para lamang mahasa ang martial arts, hindi ka nag-atubiling saktan ang iyong mga kasamahan. Pinatay mo ang ating guro. Lahat ay para lamang sa iyong hangaring maging number 1 sa buong mundo. Nakakatawa. Kuya. Hindi ko talaga ito kayang tanggapin. Lolo Guro. Si Lolo Guro pala ay siya ang pumatay. Oh, ang mga taong katulad mo, kahit na mahasa pa ang martial arts, magdudulot lamang ng pinsala sa mundo. Mananakit sa mga inosente. Hahaha. Basta't mapapalakas ang aking kapangyarihan, ang manalo ang siyang hari. Ano naman kung taksilan ang guro at lipulin ang lahi? Saktan ang mga kasamahan? Ano naman? Sa paningin ko, ang buhay ng tao, ang moralidad ay walang halaga. Ang tanging may halaga ay ang magagamit ko. Luis Bautista, matanda ka na. Wala ka ng silbi. Ngayon, ipapadala ko kayong dalawa kasama ng iyong walang kwentang estudyante sa impyerno. Guro. Mark Santos, huwag kang magpanik. Alam ng iyong guro na may isang tao na makakatulong sa iyong maibalik ang lakas. Guro, ano ang ibig mong sabihin? Ikaw at si Liza Reyes, sa totoo lang, ang pagiging malapit ninyo noong gabing iyon. Ang espiritu ng sanggol sa loob ni Liza Reyes, hindi ito nawala. Payapa lang itong pumasok sa iyong katawan. Wala nang oras. Basta't si Liza Reyes ay magsanay kasama mo, ang sariling lakas ni Liza Reyes ay kayang pukawin ng natutulog na kapangyarihan sa loob mo. Sa ganitong paraan, maibabalik mo ang iyong lakas at ang espiritu ng sanggol ay magsasama sa iyong sariling lakas. Kaya ang iyong kapangyarihan ay lalo pang lalakas. Hindi ko hahayaang magtagumpay kayo. Ngayon, dito kayo mamamatay para mabayaran ang buhay ng aking estudyante. Hindi, wala nang oras para magdalawang isip. Liza, magtiwala ka sa akin. Tumigil kayong lahat. Wala kang karapatang saktan si Mark at ang ate ko. Joseph Mercado, kung gusto mo silang saktan, dapat mo muna kaming talunin mag-ama. Kung gusto nyong sumama sa kanila, ipagkakaloob ko yan sa inyo. Tumigil ka. Hindi mo pa ako natatalo. Mark, huwag kang magpadisturbo. Baka masayang lang ang lahat ng pinaghirapan mo o kaya naman ay mabaliw ka. Bumitaw ka na, matanda. Sabi ko na sa'yo, hindi mo pa ako natatalo. Ang matandang ito. Kung gusto mong mamatay, ipagkakaloob ko sa'yo. Ikaw? si Mark pa ang binastos mo. Mark, bumalik na ang lakas mo. Dahan-dahan lang, Mark. Mark, hindi ako nagkamali. Ikaw ang naging estudyante ko. Hindi ko inakala na sa ganito kaikling panahon na pagtagumpayan mo na ang hadlang sa pagsasanay mo. Sobrang laki ng tama mo, guro. Huwag ka munang magsalita. Liza, bilisan mo! Samahan mo ang guro sa tabi para makapagpahinga. Oo, guro. Joseph, taksil ka sa iyong guro at sa iyong pinagmulan. Pinatay mo ang iyong mga kasamahan. Sinaktan mo ang aking pamilya at sinugatan mo ang aking guro. Ngayon na ang katapusan mo. Kakabalik lang ng lakas mo. Akala mo ba talagang makakalaban mo ako? Joseph,
Ang batang lalaking laging minamaliit mo, hindi mo alam na siya pala ang Diyos ng digmaang 100 taon naghihintay. Ikaw? Mayahambing mo ba ang sarili mo sa kanya? Siya pala ang Diyos ng digmaan na hinahanap ko. Paano mangyayari iyon? Ilang dekada na akong nagsasanay. Paano ako matatalo ng isang batang lalaki? Nagsisinungaling ka. Joseph, karaniwan lang ang talino mo, ngunit hindi ka nagsumikap sa pagsasanay. Sa halip na humaling ka sa masamang sining, matagal mo nang nawala ang tunay na diwa ng isang mandirigma. Pinabayaan mong ang iyong mga tauhan ay manira at pumatay sa mundo ng martial arts. Pinaslang mo ang mga inosenteng mamamayan. Ang iyong mga kamay ay puno ng dugo. Karapat-dapat kang mamatay ng 1000 beses. Ngayon ako ang maghahatol sa iyo para sa hustisya. Mark Santos. Naayos na ni Liza ang lahat. Hindi mo na kailangang mag-alala tungkol sa kaligtasan ng pamilya Reyes. Buti na lang okay ka. Kung hindi ako... Liza, nasa loob ko ngayon ang iyong espiritu. Mas malakas na ako ngayon kaysa dati. Hoy, Liza. Kumusta si Liza? Baka naman nung nag-e-ensayo siya kanina, nasaktan ang kanyang lakas ng loob. Sa tingin ko hindi nasaktan ng lakas ni Liza. Marahil noong mga nakaraang araw sobrang pagod siya. At ngayon sa kanyang katawan, mayroon na siyang isa pang maliit na bagay na kailangang ingatan ng mabuti. Isang tao, dalawa ang iniisip. Napakahirap talaga para kay Liza. Nanay, may sanggol ka na. May magiging bunso na ako. Ibig sabihin, magkakaroon ako ng pamangkin. Magkakaroon na naman ako ng apo. Kaya magiging ama na naman ako. Ay, anak-anak, dahan-dahan.